Hello! Magandang araw! Andito tayo ngayon sa ating ika-14 na episode ng Chat Time, It's Your Time to Shine. At ngayong episode ay makakasama natin ang isa sa mga batikang tao na kilala sa South Cove, Zamboanga City. Let us all welcome our shiner for today's episode, no other than Jeff Steve Manzanillo. A round of applause, please. Ayan. Hi, good morning, good day, good afternoon, good evening, Mr. Jeff Steve Manzanillo. Yes. And welcome po sa ating program ngayon, which is the Chat Time, It's Your Time to Shine. It's a privilege to be in here, in your show, diba? And ayun, nakakasama natin ngayon si Jeff Steve Manzanillo and makikilala natin siya ng napakalalim. Kasi makakausap natin siya sa episode na ito. So, good afternoon, good morning, and good evening, Mr. Manzanillo. Good afternoon as well. Okay, so Mr. Manzanillo, gusto na namin malaman kung kumusta ba ang pagiging isang Jeff Steve Manzanillo? You know, being Jeff, as I am, napakahirap to be true. Pero, we need to face the reality na mahirap talaga ang buhay. So, being Jeff, siguro, if ever you're on my shoes, siguro hindi mo kakayanin. Bakit? Basically, to be, para malaman ng mga listeners natin, so, si Jeff Steve ay isang anak ng dalawang tao na nag-iibigan. Charis, ganon. So, lumaki si Jeff Steve sa isang buhay na simple lang, pero nahihirapan. Yes. Ganun ang buhay, yun ang realidad. So, after that, so, ang family kasi na nabilong ako is malaki. So, meron akong What do you mean by 8 malaki? kalapatid. Literal na malaki ako. Literal na malaki ako, pero malaki ang aming pamilya. So, Okay, so I have 8 siblings. So, limang lalaki, Yes. 4 na babae. Pero ngayon, 8 na kami babae. Isa na lang ang lalaki. Okay, so sa magkakapatid, pang ilan ka doon? Sabi nila, basta mga middle child, pretty lang. Sa loob ng 28 years dito sa mundo, kasi alam ko na 28 years old ka na, di ba? Yes. Tama ko? Proud and loud. Kasi according to our research, ikaw ay isang mass communication student sa Western Mineral State University. And then, ikaw ay isang tinatawag nating hardworking na tao, di ba? Yeah. Kasi sa pagkakaalam namin, ladies and gentlemen, according to our research, si Jeff Steve Manzanillo ay may maraming mga sideline. Katulad ng pag-MC, pagkakanta sa mga singing contest, pagiging design organizer, at pag-cater ng mga events like birthday, kasal, and lahat ng occasion. So, Mr. Jeff Steve Manzanillo, pwede bang malaman ng mga listeners and watchers natin all over the world kung ano ang pinagkakabalahan mo? Okay, to start, I would like to introduce myself formally, So, my name is Jeff Steve Saavedra Manzanillo, 28 years old. Proud and loud. So, I'm a mass communication student at Western Mineral State University. Yeah. Then, kilala ako sa Southcom as designer, mother of all nations. Designer, florist, MC, choreographer, kahit ano pang tawag ninyo, pwede ako lahat. In short, raketera. Raketera, tama ba? Raketera. Hindi mo mahilig sa racket. Mahilig sa racket. Pero, sa isang pagiging raketera, ano ba ang pinakamalaking challenge na naharap mo sa buhay? Being a organizer, ang pinakamahirap na challenge is yung expectation ng mga client mo. Yun lang talaga yun. Kasi like mga anong situation like? Expectations nila. Like, for example, if ever you're going to have a client, tapos ito yung gusto nila, ito dapat ang gusto nila makita, dapat ma-achieve mo yun siya. Dapat, ang aim mo kasi, if ever, for example lang, if ever,
I am going to organize a birthday party. So, yung decorations, ganun. So, ano yung pinakita na idea ng client sa akin, dapat yun yung ma-achieve ko. Hindi lang dahil gusto ko, of Yes. course, para ma-satisfy yung client at the same time, ma-satisfy din ako. Since ikaw ay isang tao na nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, ano ba yung pinakamalaging challenge, hindi sa pagiging raketera at estudyante, kundi sa pagiging isang nilalang dito sa tao? Anong pinakamalaking challenge na naharap or napagdaanan mo throughout the life? Oh. So, this is a serious topic. Yes, a serious topic and a serious question. Na-mention ko kanina, no? So, bakit nga ba ako 28 years old nasa college? Okay. So, actually, nung way back 2011, nagpumasok ako ng college dito sa Wimson, no? As far as I remember, napakahirap pumasok sa school na to. Totoo. Masyadong stress, tapos maraming mga kailangan i-compile na mga activities. Mm-hmm. Then, knowing na malaki yung family ko, so, I belong in a big family. So, to cut the story short, 2012, as far as I remember, tama ba? 2012. So, namatay si Papa. So, he died. Tapos, naiwan kami mga estudyante. Actually, 9 kami, isa pa lang ang nakapagtapos. Bagong graduate lang siya. Tapos, yung kuya ko na yun, kakalabas na lang ng bansa to work. So, yun. Namatay si Papa, and that's the time naranasan namin yung hirap. To the extent na wala kami communication sa bahay. Kahit nandun kami lahat, wala kaming pansinan. Si Mama, hinaya lang namin siya mag-work ng work. Of course, para malaman din ng mga viewers, listeners, so meron rin kami business. So, ayun, nag-focus si Mama doon. So, habang dumadaan ng mga araw na yun, napapansin ko na parang nawalan ako ng interest sa pag-aaral. Then, that's the reason kung bakit hindi ako nakapagtapos. Na-depress ako to the extent I want to kill myself. Totoo yan. Then Yes. biro-biro. So, alam mo yung parang 1 month na lang before ang graduation, naalala ko pa na my mom asked me kung kailan yung graduation ko. That was Sunday. Sorry, that was Sunday. Naalala ko tuloy. Sunday yun. Tapos, alam mo parang hindi ko masagot yung tanong niya kasi nag-expect na siya mag-graduate ako dati. So, napansin na mga kasama ko sa choir na umiyak na ako during mass. Sa choir? Yes. So, ikaw ay isang Choir church member, oh. server? Yes, active ako sa church. Okay. Tapos yun na. So, imagine yung 1 month na lang before ang graduation, doon pa ako nagkaroon ng guts para sabihin kay Mama na, right after that, nalaman ni Mama, hindi ako makagraduate. Of course, naramdaman ko talaga disappointment siya, di ba? Kasi na-expect niya talaga sa akin is Gagraduate ako. year. Knowing na achiever ako, tapos alam yung pressure sa family, especially sa side ni Mama, nagtatanong talaga sila, kailan mag-graduate si Pepe, ganyan. Parang pressure na si Mama that time. So, imbis na magalit siya, umiyak na lang siya, which is normal yung reaction niya. Valid. And then, valid naman talaga na magalit siya. So, hinag niya lang ako, tapos sabi niya, okay lang yan, makakagraduate ka lang din. So, right after that, after a week, na-decide ako na lilipad ako ng papuntang Davao City. Okay. That's the time. Parang, alam mo yung parang pambawi lang sa kahihiyan na dinala ko sa family ko kasi expectation talaga nila na makagraduate ako. So, nag-work ako sa Davao. So, For how many years ka nag-work sa Davao? Actually, And ano siya yung matagal. work na actually, nung pinasok mo? lumipad ako papuntang Davao, nag-work ako as call center agent sa isang BPO company, iCore. So, nag-work ako doon for almost 8 months lang. 8 months lang. Kasi, you know, that time kasi hindi ako ready. Tapos parang, gi-push ko yung self ko na mag-work, knowing na meron akong depression issue. So, pumunta ako ng Davao, tumira ko doon sa kaibigan ko. Supportive sila that time sa akin. Pero that time na Pero inaatake still may na, communication kayo that yes, time? may na doon ako inaatake ng mga anxieties ko. So that's the time na parang gusto ko naman mag-give up. So naisip ko, I'm such a failure talaga sa family ko. Parang yun. Tapos umuwi ako ng Davao, walang sundo sa akin sa airport. Umuwi na ako sa bahay.
So yun, nakita ko na naman yung disappointment ni mama. So parang doon ko na naisip na anong kailangan kong gawin? Bakit ganito yung binibigay na challenges sa akin, ganyan-ganyan. So, para makabawi, nag-focus na lang ako sa work ulit. So nag-work ako as a secretary sa simbahan. Here, na sa Sa Zamboanga. Zamboanga City. So right after that, 2021, tapos na yung work ko doon for almost, nag-start kasi ako nag-work sa church for 2015 sa office. So I decided na mag-aral ako. Bakit? Bakit nga ba ako mag-aral? Kahit matanda na ako. No, it's never too late to, Yes, that's diba? right. It's never too late Tama. mag-aral. So, I decided to enroll in this specific course, which is mass communication na nga. And now, luckily, I'm here na. Nandito ako ngayon, third year na ako, isang taon na lang at graduate na ako. And wala namang age required na papasok ka Yes. dito sa sa college. Kayo Everyone mga, can yung mga still. listeners natin dyan, no? Yung mga listeners natin, kahit ilang taon na kayo, pwede pa kayo mag-aral. Kasi education is for everyone, Yes, whether you're tama. old or you're young. Oo. And just to add lang about dun sa mga anxiety, depression, things ganyan, it's a very sensitive topic. And alam namin guys, and those persons na nakakaramdam or nakaka-experience na ganyan, alam namin kung ano yung mga pinagdadaanan nyo. Yeah. And we hope and pray na malalagpasan nyo and makakayanan nyo kung ano yung mga challenges and obstacles sa buhay nyo. Siyempre, with God. And huwag kayong mawala ng pag-asa. But, as of now, ladies and gentlemen, magbabalik kami for this short commercial. Bagong biyak na buko, ang sarap nito na Fruta Buko, why not? Coconut, Buko masarap, made with real fruit juice, na Fruta Buko, why not? Coconut. So, yun guys, nagbabalik ang chat time. It's your time to shine. Yes, ladies and gentlemen, at syempre kasama po din natin si Jeff Steve Manzanillo. Yes. And sa part na ito is itatanong natin kay Jeff Steve kung ano nga ba yung pagkakaiba ng kanyang daily routine noon at ngayon. So ngayon, dati muna. So dati, as a normal student, no, normal teenager, siguro ang routine ko lang talaga is magising, pupunta ng school, gawa homeworks, yun lang. Kasi yun lang ang dapat i-focus mo kasi estudyante ka. Pero ngayon, as a student, at the same time na work ka and you have business, mahirap siya. Pero, in my case kasi, ma-manage ko siya. Why? Kasi meron akong time management. Ma-organize ko yung mga bagay-bagay. So, basically, if ever na may time ako na for school lang, kasi hindi naman araw-araw may klase tayo, di ba? So, focus ako sa studies. So, if may free times ako, may free times. May free time ako, and that's the time, kakausap ko mga clients ko. Yes. Tapos yung business namin ni Mama regarding sa mga pagkain, sa food, nagpo-focus yung kami doon. So, paano ba namin nababalance yung time? Paano ko nababalance yung time ko as a student and as a businessman, as a organizer? Yun, mahirap siya pero, kailangan mo lang talaga magsipag. Kasi, knowing na ako, hindi ako humihingi ng mga, expenses for my school, no? Kasi kaya ko naman, yung mga needs, kaya ko naman siya i-provide on my own. So, kailangan ka magsikap. Kailangan magsikap talaga. So, ang punot dulo dito, ladies and gentlemen, kailangan mo talaga mag-discarte sa buhay, Yes. kailangan mo magsumikap sa buhay, at syempre, kailangan mo maging matatag. Hindi porket may mga problema ka may mga problema ka pinagdadaanan, surrender ka na, hindi ganyan. Yes. At medyo nakaka-relate din ako kay Mr. Manzanillo, no? Kasi as a province boy here in the city, syempre, parang survival na din yung nangyayari sa akin. Sumusurvive ako dito sa mga daily experience ko, ako na mag-isa, ganyan. And minsan, na-experience ko din yung mga pinagdaanan ni Jeff. Minsan, maging malungkot ka, ganyan, di mo na alam kung ano yung mga pinagdadaanan sa buhay. Tapos iniisip na lang na, sige, susurrender na lang ako. Pero nung nakilala ko si Lord God, our Heavenly Father, doon ako mas naging matatag
And di ba, syempre ikaw, isa ka din, Yes. isa ka din, Churchgoer, o active ako sa church. Yeah. active siya sa church. Yes. And yun talaga, kung hindi dahil sa Lord. kay Lord, wala tayo dito, wala tayo ngayon. Actually, no, hindi naman siya bumibigay ng mga challenges, ng mga Yes, hindi mo and- kaya. Oo, and naalala ko pala sa sinabi ni Tony Gonzaga, hindi nagbibigay ng challenge si Lord sa'yo if alam niyang hindi mo kaya. Yes. Diba? Kasi diba, sinasabi nga nila, alam na ni Lord kung ano yung mga plano niya sa buhay mo. Yes. Trust. Ano na yan, nakasulat na yan doon. It's written. Written na siya, hindi na siya mabubura. Ang dapat mo na lang gawin is go with the flow, nakasama siya. So, ayun na nga po, at dito na siguro magtatapos. And gusto ko lang talaga magpasalamat sa ating guest ngayon, na si Mr. Jeff Steve Masanillo, na pinauna kanya tayo ng panahon at oras para maibahagi ang kanyang buhay. At gusto ko lang magpasalamat sa aking partner na si Nika Rose Ann Bernos. Siya ang umahawak ng kamera ngayon. At kung tatawa ka ngayon, Nika, aalog ang kamera niya. At yan na mo yan si Nika Bernos. At syempre, it's your boy, Cypher Calyarting dito. At before we're going to end this episode, may gusto ka bang batiin? May gusto ka bang pasalamatan? Or you can promote your businesses. Yes. On Oh, our video. okay. To our listeners, no, gusto ko lang mag-share, no, mag-message. Kahit short lang. Okay, that's good. Do not let yourself drag to those things na ilalagay ka sa problema. Like for example, ito lang yung simple phrase na pero masyado siyang pabigat. Malalim. Malalim. So don't stop believing in yourself. Yes, kasi sa lahat ng bagay, although nandiyan yung family mo, may isusupport ka, whatever. Self mo pa rin kasi ang magtitiwala. At the end. Yeah. Self mo pa rin ang tutulong sa'yo. So, I will take this opportunity no para endorse, tama Yes. ba? To promote our business no. Alam ko mga Pinoy mahilig sa mga food. You know, you can message me, you can contact me through Facebook, social media no, IG ba yan, TikTok, Facebook. Also number ko, ganun. So if ever may mga foods kayo na gusto kainin or we can cater you. And di ba, syempre, kumikater kayo ng mga Yes. big event, like, Yes. Ng mga birthday, weddings, o kahit ano pa yan, kaya ko yan. any So kind don't of hesitate to celebration. contact me, guys. Yun lang. At ngayon, meron naman isang shiner ang ating natulungan. At natulungan niya din tayo para ipayuwating ang kanyang mga pinagdadaanan sa buhay at nagbibigay ito ng aral para sa atin. Sa susunod na episode, sino naman kaya ang ating shiner na makakausap? Muli, ito si Cypher Calyarting dito na nagsasabi, dito sa Chat Time, it's your time to shine.